Nakakainis talaga yung Rowell na yun. Sabi ko kay Cindy habang may daladala kaming kahon na ang laman ay kung ano-ano lang. Ilalagay namin ito sa stockroom ng school. Hoy, sabi ni Cindy. At inayos ang dala niyang kahon. Huwag ka ngang sumigaw. Mamaya niyan ay may makarinig sa'yo at isumbong ka pa sa principal. Napairap na lang ako sa sinabi niya. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko ng mga oras na yun, sigurado akong mabubwisit ka rin. Nasa kalagitnaan na kami ng pathway na papunta sa stockroom. Nagtataka nga ako kung bakit kami ang nagbubuhat nito at hindi ang mga lalaki. Kung sa bagay, mas marami naman kasi ang mga kahon na bitbit nila eh. Tapos sa rooftop pa nila yun ilalagay, samantalang itong mga dala namin sa stockroom lang dadalhin. Rosie, napatingin ako sa tumawag sa akin. Nauuna na pala akong maglakad kaya naiwan si Cindy sa tapat ng restroom. Lumapit ako sa kanya. Bakit? Tanong ko. Ipinatong niya sa ibabaw ng kahon na dala ko, yung kahon na bitbit niya kanina. Ang bigat ha. Naiihi na ako. Promise, saglit lang ako. Mauna ka na. Tutulungan na lang kitang mag-ayos sa stockroom. Sabi niya at dali-dali na siyang pumasok sa loob ng banyo. Wala na akong choice kundi ang dalhin ng dalawang kahon nang mag-isa sa stockroom. Kahit nalabag pa yan sa loob ko. Ang daya-daya talaga ni Cindy kahit kailan. Maglalakad na sana uli ako pero di pa man ako nakakahakbang ay may nakabangga na sa akin. Nalaglag tuloy yung dalawang kahon. Dali-dali akong yumuko para pulutin ang mga ito. Nagulat na lang ako kasi biglang may tumulong sa akin. Nang tinilang ako kung sino, si JM pala. Tulungan na kita, Rosie, sabi niya pagkapulot niya ng isang kahon na dala ko kanina. Wait, boss, kilala niya ako. Sige, sabi ko at naglakad na kami. Halos mabingi ang eardrums ko sa tahimikang bumabalot sa amin. Hanggang sa makarating kami sa stockroom, ay wala niya isa sa amin na nagsalita. Binuksan ko ang ilaw. Lapag mo na lang dyan, JM, sabi ko nang yumuko ako para igalagay yung kahon sa tokador doon sa stockroom. Lilingon na sana ako ng aksidenteng magkalapit ang mukha namin. Holy shit, hindi kasi ako nag-iingat eh. Lumayo ako bigla nang mag-iba ang mukha ni JM. Isang nakakatakot na mukha ang pumalit sa kanya. Sorry, Rosie. Sorry, hindi ko sinasadya. Natatarantang sabi ni JM sa akin. Tumalikod ako sa kanya dahil biglang nag-init ang magkabilang pisngi ko. Ibinius ko na lang ang aking atensyon sa pag-ayos ng mga kahon sa loob ng stockroom. Rosie, sige aalis na ako. Bye, nauutal na sabi ni JM at narinig ko pa nang isinarado niya ang pinto. Pagkalabas niya ay napabuntong hininga na lamang ako at napatigil sa aking ginagawa. Ano ba tong nararamdaman ko? Hay nako, Rosie, hindi pwede. Hindi talaga pwede. Ang mabuti pa, ituloy ko na lang ang pag-aayos dito sa stockroom. Maya-maya ay may narinig akong bumukas uli yung pinto. Malamang si Cindy na yun, kaya hindi na ako nag-abalang lumingon. Nagpatuloy ako sa ginagawa ko nang bigla akong maaninog na parang may dumaan sa harapan ko. Nang nag-angat ako ng tingin, natanong ko ang isang basag na salamin. Lumapit ako doon at nakita ko ang sarili kong refleksyon. Pero nang lumapit pa ako ng konti, ay nagulat na lamang ako dahil sa aking nakita. Refleksyon na iyon ng isang babaeng nakaputi at punong-puno ng dugo ang kanyang katawan at mukha. Napaatras ako at napatigil dahil sa nakaharang na tokador. Ang bilis ng paghinga ko at hindi ko akalain na mas may ibibilis pa ito nung may humawak na dugo ang kamay sa bibig ko. Agatha is coming. Sambit niya sa tenga ko at pagkatapos noon ay nagdilim na ang paningin ko. Pagkagising ko, nasa school clinic ako ng school namin at nakahiga sa isang stretcher. Rosie, bumangon ako nang marinig ko ang boses ni Cindy at agad na napahawak sa aking ulo dahil sobrang sakit nito. Anong nangyari? Tanong ko sa kanya. Ikaw dapat ang tinatanong namin ng ganyan, Rosie. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Miguel. Binatukan siya ni Cindy. Bigla ka na lang hinimatay dun sa stockroom, Rosie. Pagbalik ko galing CR, wala ka ng malay. Kwento ni Cindy. Wala akong maalala sa nangyari sa stockroom. As in, wala talaga. Nagitla kami na Cindy at Miguel nung makita namin ang mga estudyanteng humahangos at kasama nila si Berna. Anong nangyari rito? Tanong ng nurse sa kanila. Hindi po namin alam. Nasa classroom po kami at naglilinis nung bigla na lang po siyang mangisay at may lumabas pong dugo sa bibig niya. Pagpapaliwanag ng kaklase kong si Mia. Inihiga si Berna dun sa isa pang stretcher na kaharap ko. Patuloy siya sa pangingisay at may lumalabas nga na dugo sa bibig niya. Tumayo ako at naglakad palapit kay Berna. Lumingali nga pa ako para sana tawagin sina Cindy at Miguel pero hindi ko sila makita. Nagulat ako nung hawakan
Ni Verna ang kamay ko. Si Agatha. Bulong niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin ako sa kanya. Nakakadiri ang dugong patuloy na bumubukal sa kanyang bibig. Anong meron kay Agatha? Ilan yun si Rosie, sigaw ni Popoy ang isa ko pang kaklase. Tinanggal niya ang kamay ni Berna na nangingisi at nakahawak sa akin. Bigla akong nakita sina Cindy at Miguel. Nakakapasok lang at mukhang narinig ang sinigaw ni Popoy kaya agad nila akong nilapitan at inilayo kay Berna. Pinipilit na magsalita ni Berna pero hindi namin siya maintindihan. Tumigil siya sa pangingisay, umangat ang dibdib niya at bumagsak rin. Panay dugo ang uniforme niya at ang stretcher na kinahihigaan niya. Tumawag kayo ng ambulansya, bilis, sabi nung nurse kay Popoy. Pumaling siya sa aming tatlo ni na Cindy. Tinignan niya si Miguel na nakahawak pa rin sa kaliwang braso ko. Ikaw, tawagin mo ang advisor niyo, bilis, sabi nung nurse. Mabilis na binitawan ni Miguel ang braso ko at tumakbo palabas ng school clinic para tawagin si Sir Ryan. Napahawak ako sa gilid ng aking noo. Nahihilo na naman ako. Pero ayaw ko dito sa school clinic magantay. Kailangan kong makaalis dito. Saan ka pupunta, Rosie? Tanong ni Miguel. Hindi ko na sila sinagot at lumabas na ako ng school clinic. Bukod sa nahihilo ako, ay hindi ko kayang tingnan ang sinapit ni Berna. Nakakaawa siya. Si Agatha. Si Agatha. Si Agatha. Anong mayroon kay Agatha? Rosie, lumingin ako para tingnan kung sino ang tumawag sa akin. Pero nagsisisi ako kung bakit lumingin pa ako. Gayong si Ruel lang pala yun. Wala ako sa mood at wala akong oras para makipagbangayan sa iyo. Sabi ko at nagpatuloy na ako sa paglalakad kahit na nahihilo na. Ako, pagiwang-wewang na ang lakad ko. Nahihilo ka ba? Nanatili ang kamay ko sa gilid ng aking noo. Obvious ba? Tumingin ako sa kanya. Dalawa siya sa pangin ko. Sino ba dyan si Ruel? Dadalhin na kita sa school clinic, sabi niya. Ayoko, kakagaling ko lang dun. At saka nandun si Berna. Oo nga pala, kumusta si Berna? Wala na si Ruel. Natahimik si Ruel. Umiikot na ang paningin ko. Hilong-hilo na talaga ako. Rosie, hindi ka okay. Dadalhin na kita sa school clinic. Sabi ni Ruel at niyugyug ang balikat ko. Huwag mo akong yugyugin. Rosie, patuloy lang siya sa pagyugyug sa akin. And boom, nasukaan ko siya sa mukha. Medyo nawala ang hilo ko kaya natingnan ko ng maayos si Ruel. Namumula na ang mukha niya sa sobrang galit. Sinukahan mo ako. Galit na sigaw niya. Kita mo namang nahihilo nga ako. Hala, sige pa rin sa pagyugyug sa akin. Sinigawan ko rin siya. Huwag kang sumigaw. Sumisigaw ka eh. Hindi ako sumisigaw. Anong tawag mo dyan sa ginagawa mo? Oh, observe. Huwag kang mangialam dito. Sigaw namin ni Ruel. Doon sa nakasakasaw-saw. Bigla sa bangayan namin. Sabay pa kaming napatingin dito. Natigilan kami pareho nang makita namin kung sino yun. Principal Francis. Napayuko ako. Principal yung sinigawan namin tapos wala pa po. Napakabastos mo, Rosie. Ikinahihiya ka dapat ng pamilya mo. Dad, tawag ni Ruel sa tatay niya. Oo nga pala, tatay niya yun. Pwede bang malaman kung bakit kayo nagsisigaw? Lumayo ka nga sa akin, Ruel. Napakabaho mo. Saan ka ba nagsususot? Nagdag pa ng daddy ni Ruel habang nakatakip ang ilong. Ruel, buah, what a name. Parang oldies ha. Sinukahan niya ako, Dad, sabi ni Ruel. Is that true? Baling sa akin ng daddy niya. Opo, pero hindi ko po sinasadya. Nahihilo po ako tapos niyog niya po ako. Pagpapaliwanag ko. Totoo ba yun, Ruel? Ruel, hahaha. Tumango naman itong katabi ko. Aba, tumitiklop rin pala itong isang to kahit papano. Kung gayon yun ang dahilan ng pagsisigawan nyo, tumango kami. Dahil hindi nyo sinunod ang rule dito sa corridor na ito na observe silence, ay kailangan nyo maglinis ng banyo. After class bilang kaparusahan. Understood? Napalunok ako. Banyo talaga. Principal Francis, kailangan ka po sa school clinic. Yung isang estudyante po kasi natin. Sige, Sir Ryan. Sagot ni Dian tumawag sa kanya. Rosie, tawag sa akin ni Sir Ryan, pero hindi ko na siya tinignan. After class, madaling sabi ni Principal Francis sa amin ni Ruel. Nang makaalis na sila, ay tumingin ako kay Ruel. Hindi sana ako maglilinis ng banyo, kasama ka, kung hindi mo ako tinawag kanina, Ruel. Hahaha, sa wakas, may pang-aasar na ako sa kanya. Una, lumapit siya sa akin. Amoy suka siya pero ang bango niya pa rin. Bakit ganun? Hindi sana tayo mapapagalitan ng tatay ko kung hindi mo ako sinukahan. Magsasalita sana ako kaso inunahan niya ako. Pangalawa, lumapit uli siya sa akin. Ayaw rin kitang makasamang maglinis. Mas lumapit pa siya sa akin. Sobra na.
Halos magkadikit na ang mga mukha namin. Pangatlo, amoy suka siya. Pero bakit ang bango pa rin niya? Huwag mo akong tawaging Ruel kung ayaw mong halikan kita. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Ay tunula ko siya. Halikan mo ang mukha mo. Sabi ko at iniwan ko na siya dun. Umakyat yata ang lahat ng dugo ko sa mukha ko. Ang weird na naman ng nararamdaman ko. Hindi pwede ito.